Senator Amy Marcos nababahala umano sa mga nakitang plano ng China na naglalayong gumamit ng mga hypersonic missiles upang puntiryahin ang 25 lokasyon sa Pilipinas. Pero gaano nga ba ito katotoo at papaano magbibigay ng malakas na suporta sa mga Duterte ang pahayag na ito? Dapat ba talagang mabahala ang mga Pilipino? Nagkataon lang ba ang pahayag na ito o isa lamang itong estratehiya ng nakaraang Pangulo? Ang pahayag na ito ni Amy Marcos patungkol sa banta ng mga missiles ng China sa Pilipinas ay hindi na bago. Sa katunayan ng mga missiles na sinasabi nito ay matagal ng banta hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa Taiwan, Vietnam, South Korea at iba pang mga bansa sa mundo. Gayunpaman ang gobyerno ng mga bansang ito sa kasalukuyan ay may malawak na kaalaman na hindi magiging madali para sa China ang pumasok sa isang malawakang digmaan. Dahil kung gagamitin ng China ang mga hypersonic missiles nito laban sa isang bansa gaya ng Pilipinas na wala namang ginagawang pag-atake laban sa kanila, ay magti-trigger lamang ito ng mas malaking problema para sa China. Dahil ang alitan ng bawat bansa ay dumaraan muna sa napakaraming komplikadong estratehiya bago ito mauwi sa isang malawakang gyera. Isang halimbawa sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang mga kaganapan sa pagitan ng dalawang bansa ay madalas na uuwi lamang sa habulan, basaan at takutan, at ang pinakaposibleng malalang susunod na mangyayari sa mga kaganapang ito ay isang aktwal na maliit na digmaan sa pagitan ng kanilang mga barko, which is maaaring ma-overpowered ng mga Chino dahil sa pagkakaroon nito ng pinakamaraming naval ships sa buong mundo, kaya't maaaring maubos ang barko ng mga Pilipino. Kaya't mas may posibilidad na pansamantalang umatras muna ang mga ito laban sa mga Chino, gayunpaman dahil kakailanganin pang magsagawa ng resolusyon sa UN ng US at Pilipinas para tugunan ang pag-atake ng China, ay mas may posibilidad na pansamantalang mananatili muna ang mga barko ng US at Pilipinas sa territorial sea nito habang naghahanda naman ang mga barko ng China sa inagaw nitong teritoryo, habang nagpoprotesta ang kanilang mga opisyal sa United Nations para naman sa resolusyong isinusulong ng mga Amerikano upang tugunan ang pag-atake ng China sa mga Pilipino. Kaya't kung matataranta ang China na gamitin na ang mga missiles nito sa mainland ng Pilipinas, ay maaaring magkaroon agad ng direktang labanan sa pagitan ng US at China sa tagpong ito, nang hindi nakakailanganin pa ang paghihintay ng resolusyon sa United Nations para tugunan ang pag-atake ng mga Chino, dahil ang target ng China sa Pilipinas ay ang mga military bases nito na kinabibilangan rin ng mga Amerikano. Kaya't maituturing na itong direktang pag-atake laban sa US na magti-trigger sa isang all-out war laban sa China, at dahil ang US ang may pinakamalakas na impluensya sa United Nations at nahaharap ang China sa maraming tensyon sa mas maraming bansa sa Asia, ay tiyak na habang naglalaban ng US at China ay agad lalabas ang resolusyon ng UN para tulungan ng mga kasaping bansa ang Amerika upang tapusin na ang panggugulo ng China. Ganyan katindi ang implikasyon para sa China kung gagamitin nila ang kanilang mga missiles sa mainland ng Pilipinas nang ganun-ganun na lang, kung kaya't kahit pa sa Taiwan nagigil makuha ng China ay puro military drills lang ang nagagawa nila, dahil bukod sa mayroon ding hypersonic missiles ang Amerika ay napakarami ring uri ng mas matataas na klase ng sandata ang Amerika at mga allies nila na may kakayahang pulbusin ang sandatahan ng China. Kaya't ang may malawak na kaalaman sa geopolitika ay malabong matakot sa mga hypersonic missiles ng China na di umano ay nakatutok na sa Pilipinas. Gayong mas maraming klase ng missiles at mga sandatahan sa mundo ang nakatutok na din ngayon sa mainland ng mga Chino. Ang pahayag na ito ni Amy Marcos ay dati nang ipinahayag ng dating Pangulo, kung saan ay sinabi nito noon sa kanyang SONA na ang missiles ng China ay may kakayahang marating ang Manila sa loob lamang ng 7 minuto. Sinabi niya ito sa kanyang SONA noong 2019 upang ipagdiinan sa mundo na wala tayong magagawa laban sa mga Chino. Kaya't ang pag-uulit ng pahayag ni Amy Marcos sa planong ito ng China ay maaaring magbigay katwiran sa tila ay appeasement strategy noon ng dating Pangulo, kung saan sa estratehiyang ito ay tila mas pinipili ng dating Pangulo na hayaan na lang sa kalaban ng ating teritoryo kapalit ng kapayapaan sa rehiyong ito. Ayon kasi noon kay Duterte,
Bago pa siya manungkulan ay itinataboy na ng China ang mga mangingisdang Pilipino sa ating teritoryo at wala umanong kakayahan ng Pilipinas na itaboy rin ang mga mangingisdang Chino. Kaya't para kay Duterte ay mas makabubuti ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa mga Chino upang makinabang rin ang mga mangingisdang Pilipino. Gayunpaman sa 6 na taong panunungkulan ng dating Pangulo ay nagpatuloy pa rin naman ang panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino kung saan bukod sa pantataboy ay kinukuha rin ng mga ito ang huling isda ng mga Pilipino. Bukod pa rito ay mas lalong lumakas ang presensya ng China sa ating teritoryo at nagagamit pa nila ang mga kasunduan ng nakaraang administrasyon upang igiit ang kanilang karapatan laban sa kasalukuyang Pangulo. Gayunpaman dahil ang nakikita noon ng mga Pilipino sa dating Pangulo ay ang pagsusulong ng kapayapaan kaysa sa gulo, ay marami pa rin ang naniniwala magpasa hanggang ngayon na tama ang diskarte ng dating Pangulo. Gayunpaman kung mas magiging malawak ang pananaw ng mga Pilipino, ay tiyak makikita rin nila na ang kapayapaang isinusulong noon ng dating Pangulo ay nagdudulot ngayon ng kahirapan at panganib hindi lamang sa pinagtatalo ng teritoryo, kundi pati na rin mismo sa mainland ng bansang ito. Kaya't hindi sapat ang kapayapaan lang kung ang kapalit naman ito sa hinaharap ay isang kaguluhan, kahirapan, panganib at kawalan ng hanap buhay ng ating mga mangingisdang Pilipino na isa sa mga pinakamalaking contributor sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansang ito. Pero dahil nga ang ilang Pilipino ay madaling mabulag sa estratehiya ng ilang politiko, gaya ng isinusulong noon na kapayapaan ng dating Pangulo na kulang sa konteksto, ay patuloy na pinupuri ng ilang Pilipino. Kung kaya't ang pahayag ni Amy Marcos patungkol sa panganib na dala ng China sa Pilipinas ay maaaring makatulong sa kampanya ng mga Duterte sa panahong ito dahil muli nitong binubuhay ang mapandinlang na kapayapaang isinusulong noon ng dating Pangulo na maaaring maging daan upang maniwala ang mga Pilipino na makakamit natin ang kapayapaan kung isusuko na lang natin ang ating teritoryo. Kaya't hindi dapat magpalinlang ang mga Pilipino at patunayan nating mas malawak na ngayon ang ating pag-iisip sa sistema ng geopolitika sa mundo dahil hanggat maraming Pilipino pa rin ang naniniwala sa mga mapandinlang na layunin ng ilang politiko ay patuloy lamang dadanas ng panganib at kahirapan ang bansang ito.